Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabistong flood control scandal. Git pa niya hindi maaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabistong flood control scandal ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente, yun ang gustong If tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Inilatag ni Lacson sa plenaryo ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng privilege speech matapos itong hindi makakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Isa sa mga hindi pa lumagda dito, si Senator Rodante Marcoleta na kinwestiyon pa ang paggamit dito ni Lacson bilang precondition sa interpelasyon. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Maging si Senator Jinggoy Estrada, hindi raw lalagdaan ang partial report. Ano po, sir? A partial committee report. Dapat final. Kung hindi na siya magpapatawag ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee, dapat final na. Sabi ni Lacson, kinailangan niyang gumawa ng partial report dahil sa haba at sa lawak ng investigasyon. Minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos mas maganda na yung i-parcel mo para get done with yung na-cover. Tapos yung susunod na page, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report doon sa main committee report, di ba? Sa chairman's report ni Lacson, inilabas niya ang mga nakalap na ebidensya at mga personalidad na inirekomenda ng komite na kasuhan, kabilang ang mga DPWH official at ilan nilang kasamahan sa Senado, kabilang sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Estrada. You're not bothered by it? Not bothered by it. Tsaka naglabas na ng statement ang WRFO na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez nung nag-hearing sa House na Coroy na binswag ng 355 million. Yung sinabi naman dito na wala nang dalawa insertion, pero talaga nang nakapanira lang sila. And I hope they won't take it as a gospel truth. For further investigation naman ang rekomendasyon ng komite kay dating House Speaker Martin Romualdez na muli raw iimbitahan sa susunod na pagdinig. Pero sabi ni Lacson, hindi pa rin siya maaaring obligahin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Kaya nga sabi ko kanina wala sa hulog eh. Hindi makita yung katwiran niya. Sinabi na nga merong time-honored tradition na mulat sa pool na nag-open yung Congress na andyan na yan. Bakit natin sasalungatin yun? Kung gusto niya siya humila kay Speaker Romualdez dito. Bukod kay Romualdez, iminungkahi rin ni Marcoleta
na imbitahan sa susunod na pagdinig sina Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, dating Governor Luis Chavit Singson, 18 dating sundalo at si dating Congressman Zaldico sa pamamagitan ng apostilled sworn statement. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya dahil tila nawala na ang political will ni Lacson na dati niyang hinangaan noong siya pa ang chief PNP. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, unti-unting gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.